Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong Biyernes, narito na nga ang ating mga pakatutukan at mainit sa episode na Abot Kamay na Pangarap. Mailigtas nga ba dito ni RJ itong si Lynette? At nagulat nga itong si Lynette, pati itong si Harry na bigla na nga dumating itong si RJ. At dito naman nangako si RJ kay Lynette na ngayon ay nandyan na daw siya, ay gagawin daw niya lahat na hindi masakta ni Carlos itong si Lynette at ipaglalaban nga daw niya ito. At dito naman na sunod dumating itong si Annalyn, pati nga itong si Giselle dahil sa provincial ng ospital na iyon na tumawag sa kanila at ibinalita na naroon nga itong si Lynette Santos at naka-confine. At dahil dito, kalat na nga sa balita ngayon, itong ginawa ang pananakit at pangingidnap ni Doc Carlos Benitez. At dito nga napanood ng lahat kung anong klaseng tao nga ba itong si Carlos. At dito rin, nag-aalala na ang husto itong si Zoe na baka mapahamak daw itong kanyang tunay na ama na si Carlos. Kaya nagtanong-tanong itong si Zoe dito nga kay Juan kung anong update na ba sa kanila ngayon at kung kumusta daw itong si Carlos. At ang sagot naman dito ni Juan sa kanya na sana nga ay mahuli na itong si Carlos upang makulong at pagbayaran ang lahat-lahat ng kanyang ginawa. At dito naman na tila hindi nagustuhan ni Zoe ang sinabi dito ni Juan sa kanya. At nagtataka ito na kung bakit kinakampihan ni Zoe itong si Carlos. Ano bang mayroon dito kay Carlos? At hindi naman agad makasagot itong si Zoe kung ano nga ang idadahilan niya dito sa kanyang sinabi. Sa kabilang banda, nagulat din naman itong sina Annalyn at Giselle dahil sa sinabi dito ni Harry sa kanila na sana'y patawarin daw itong si Harry sa ginawa dito ni Carlos, na pati nga itong kanyang tita Irene ay nagawa niya ngang paslangin. At dito nga na nagtanong itong si Annalyn kung ano ang ginawa ni Carlos. At dito inamin ni Harry na may kinalaman nga itong si Carlos sa nangyaring aksidente kay Irene at pati rin itong si Giselle. At habang nagkakagulo sa labas itong sina Carlos at Lynette at RJ, dito naman na pinagtitinginan sila ng mga staffs ng ospital. At dito rin na agad tumawag ng pulis itong si Giselle upang ipahuli na nga at ipadampot itong si Carlos. At bago pa man nakaputok ng baril itong si Carlos, ay agad na dumating itong mga pulis. At dito na hinuli agad itong si Carlos at nilagyan ng pusas itong kanyang mga kamay hanggang sa isinama si Carlos ng mga pulis sa kulungan dahil kailangan itong pagbayaran ang kanyang mga kasalanan na nagawa, lalo na dito kay Lynette, na gusto talaga ni Lynette na makulong at magbayad itong si Carlos at mabigyan naman ng hustisya ang nangyari nga dito kay Irene. At humingi naman ng tawad si Carlos at umiyak dito kay Lynette na sana raw ay patawarin siya dahil hindi daw niya sinasadyang saktan itong si Lynette, nadala lang naman daw siya sa kanyang galit, lalo na itong sa pilitang pagsama ni Lynette sa kanya. At paulit-ulit nga siyang sinaktan. At sisiguraduhin naman ngayon ni Lynette na mabubulok na nga sa kulungan itong si Carlos. Dahil sa dami na raw ng panloloko nito sa kanya ay ngayon kinakailangang magbayad na itong si Carlos. At pati na rin nga itong kanyang anak ay lumalayo na ang loob nito. At nararapat lamang na magdusa nga itong kanyang ama dahil sa mga kasalanan nito na ginawa sa kanila. At dito rin nalaman nila Chang Susan at Diyosa ang nangyari nga dito kay Lynette at agad din na pumunta ang mga ito upang kumustahin itong si Lynette kung okay lang ba ito at pati na rin itong sina Annalyn dahil nalaman nga nila na nagkaroon ng engkwentro sa loob ng ospital nang biglang dumating itong si Carlos at pilit na kinukuha itong si Lynette at nabugbog pa nga ni Carlos ang kanyang anak na si Harry dahil ipinagtanggol ni Harry itong si Lynette. Kaya
Yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!